Ang ating mga magulang ang isang halimbawa ng tunay na pag-ibig na handang isakripisyo ang lahat dahil wala nang mas mahalaga para sa isang magulang kung hindi ang ikabubuti ng kanilang mga anak. Yan ang pinatunayan ng ating istorya ngayong araw at sigurado akong mag-iiwan ng kurot sa ating mga puso bilang isang anak at magulang. Pero bago yan, kung bago ka lang sa ating munting channel at gusto mo din ang mga ganitong kwento, maaari ko bang mahingi ang iyong suporta sa pamamagitan ng pagpindot ng subscribe button at kalembangin mo na din ang kampana para lagi kang updated sa ating mga video. Kaya tara, umpisa na natin ang istorya. Si Idris ay isang ordinaryong manggagawa sa bansang Bangladesh at ama ng 3 nitong babaeng anak. Sa araw-araw na pagtatrabaho nito bilang tagalinis ng kanal sa kanilang lugar, hindi nito iniinda ang kanyang trabaho kahit gaano pa ito kadelikado at kahirap dahil ito lamang ang kanyang paraan para masuportahan sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Sa tagal nitong pagtatrabaho bilang tagalinis ng kanal, ni minsan hindi nito sinabi sa kanyang mga anak ang kanyang tunay na trabaho dahil ayaw niyang mahiya ang kanyang mga anak na ang kanilang ama ay nagtatrabaho lamang bilang tagalinis ng kanal. Isang beses pa nga ay nagtanong ang kanyang bunsong anak, "Papa, ano po ba ang iyong trabaho?" At sinabi niya na lang na siya ay nagtatrabaho sa isang pabrika. Si Idris ay hindi nalilimutang maligo araw-araw sa pampublikong CR bago ito umuwi upang malinis nito ang kanyang sarili at hindi makita ang bakas ng kanyang tunay na trabaho. Dahil gusto nito na makapagtapos ang kanyang mga anak sa pag-aaral na may dignidad at taas noong haharap sa tao na hindi sila pagtatawanan kagaya ng naranasan niya noon. Lahat ng kinikita nito, ultimo huling sentimo ay inilalaan niya sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Kahit hindi na ito nakakabili ng sariling damit dahil gusto niya lamang para sa kanyang sarili ay makita ang kanyang mga anak na nakapagtapos ng pag-aaral. Isang araw, lumapit ang anak nito na magtatapos ng kolehiyo at sinabing, "Pa, kailangan ko na pong bayaran ang aking admission fee upang ako'y makagraduate." Nakangiti itong sumagot na, "Sige anak, gagawan ko ng paraan yan." Pero sa isip nito na wala siyang pagkukunan noon. Kahit maghapon pa itong magtrabaho bukas, hindi nito kikitain ang perang kinakailangan ng kanyang anak para sa kanyang pagtatapos. Nakita na lamang nito ang sariling umiiyak sa labis na pag-aalala kung papaano siya makakakuha ng ganoong halaga at nasabing, "Pinanganak akong mahirap at walang magandang kinabukasan ang kagaya kong mahirap." Kinabukasan, matamlay itong naghanda upang pumasok sa kanyang trabaho, habang iniisip pa din kung saan ito makakuha ng pambayad ng kanyang anak sa paaralan. Noong araw ding iyon, nagtiis ito ng gutom upang hindi na mabawasan ang kakaunting pera nito sa kanyang bulsa. Napansin iyon ng kanyang mga katrabaho, ang hindi nito pagkain nung tanghaliang iyon. Napag-alaman din nila na kaya pala ganoon na lamang ang pagtitipid ni Idris noon ay kailangan nito ng pera para sa kanyang anak. Pagkatapos ng maghapong trabaho, nagtanong ang mga katrabaho nito sa kanya, "Itinuturing mo ba kaming mga kapatid, Idris?" Labis ang pagtataka ni Idris sa tanong ng kanyang mga katrabaho. At alam nito sa kanyang sarili na hindi lang basta katrabaho ang turingan nila, kung hindi isang magkakapatid at tunay na pamilya. Ngunit, bago pa man ito makasagot, iniabot na ng mga ito ang perang ibibili sana nila ng pagkain noong araw ding iyon sa kamay ni Idris. Dahil hindi rin pala ito nagsibagbili ng pagkain upang damayan si Idris. Noong subukan niyang tanggihan sana ito, dahil alam ni Idris na maging ang kanyang mga katrabaho ay kailangan din ang perang iyon para sa kanilang mga pamilya. Pero sumagot ang mga ito na kung itinuturing mo kaming kapatid, tatanggapin mo yan.
Kung kinakailangan hindi kami kumain ng isang araw, gagawin namin yon. Lalo't kinabukasan ng anak mo ang nakasalalay dito. Hindi nakapagsalita si Idris sa mga narinig nito sa kanyang mga katrabaho. Matapos niyang magpasalamat sa mga ito, ay dali-dali itong umuwi sa kanyang tahanan upang iabot ang perang kinakailangan ng kanyang anak. Ni hindi na nga ito nakapaglinis ng kanyang sarili. At doon, nalaman na din ng kanyang mga anak ang kanyang tunay na trabaho dahil madumi ito sa kanyang kalagayan. Ngunit wala nang pakialam doon si Idris. Basta ang mahalaga, makakapagtapos na ang kanyang anak. At ikiniwento nito ang kabutihang ipinamalas ng kanyang mga katrabaho sa kanya. At makalipas lang ang ilang araw, tuluyan na ngang nakapagtapos ang anak ni Idris. Nalabis naman ang tuwa nito bilang ama. Mula nang makahanap ng maayos na trabaho ang anak ni Idris, ito ay bumibisita sa lugar kung saan nagtatrabaho ang mga kasamahan ng kanyang ama. At ito ay hinahatidan niya ng pagkain araw-araw. Ito ay labis namang ikinagulat ng mga katrabaho ni Idris at nagtanong sa dalaga kung bakit niya iyon ginagawa. Ako po ang anak ng katrabaho niyong si Idris. Hindi po kayo kumain noong araw na iyon para tulungan po akong makarating kung nasaan po ako ngayon. Tanggapin niyo po sana ang aking simpleng pasasalamat at hinihiling ko na sana magawa ko po ito araw-araw na kayo'y dalhan ng makakain. Sa kasalukuyan, huminto na sa pagtatrabaho si Idris dahil napagtapos niya na din ang kanyang mga anak sa pag-aaral at napagpasyahan ng mga ito na pahintuin na ang kanilang ama sa pagtatrabaho at labis pa din ang pasasalamat ng mga anak ni Idris sa mga katrabaho nito. Ang aral ng ating istorya ngayong araw ay makikita mo talaga ang iyong tunay na kaibigan sa oras ng iyong pangangailangan. Kahit hindi mo hinihingi, ang kanilang tulong ay handa silang ipagkaloob ito sa iyo. Ipinapahiwatig din ng ating istorya na si Idris ay may puso ng isang ama na handang gawin ang lahat alang-alang sa kanyang natatanging yaman. At yun ay ang kanyang mga anak. Kaya sana sa mga anak na binabaliwala ang pagpupursigi at pagsusumikap ng kanilang mga magulang, may oras pa para ito'y itama. Ipakita sana natin bilang mga anak ang pagmamahal at pag-aaruga sa ating mga magulang. Tandaan sana natin na hindi habang buhay nasa tabi natin sila. At dyan, natatapos ang ating istorya ngayong araw. Sana nakapulot kayo ng aral sa ating kwento. Huwag nyo na din kalimutang mag-iwan ng like kung nagustuhan nyo lang naman ang ating istorya. Hanggang sa muli, paalam!